Hello guys, good morning po. So welcome po sa another vlog natin. So this day is the first open market, first unang araw ng market. It's January 2 guys. So happy New Year po sa atin lahat. So pasensya na rin kung medyo late ko to i-upload. Kasi ang daming ginagawa eh. Okay, so balitaan natin ang galaw ng market today. PSE 208. Pero nung mga nakaraan ano siya, nagko-consolidate siya. Okay. So, kinakabahan ako sa mga target companies. Ala, nagda-downtrend ng BPI, guys. So, BPI is currently at 117 pesos. Actually, guys, nung nakaraan, medyo nagulat ako kasi nung last video, I thought dito lang siya. Pero nag-push pa siya until here. So, analyze natin ng mabilisan yung galaw ng price ng BPI, guys. So, as you can see, ang volume niya ngayon ay nasa ano na ba? 444,000 guys, no? And it's 10:46 AM. So malamang gagalaw to mamaya. Okay, so when you take a look guys sa galaw ng price sa BPI. So BPI is actually faced a downtrend. Dito siya nagda-downtrend. So nag-downtrend siya, and then may pullback. Merong lower high, lower low, tas lower high ulit, lower low. So nagda-downtrend siya. Ayan. Ang downtrend siya. And suddenly, sobrang volatile ng market. Wait lang ha. Bigla siyang nag-breakout. Without even ano. So here's the support and resistance. Dito yung support niya. Ito yung support niya guys. And kita niyo yung rejections. Ayan. Kung dito yung support, ayan, ito yung support niya guys. And then suddenly, nag-break yung support niya dito. Nag-break yan. Pero, it doesn't mean na magda-downtrend siya. Actually, it leads to a breakout. Nag-breakout siya dito. So, buyers are pushing the price to go up. Ayan. So, tamaas yung demand niya. Ayan. O, tama. So, ayan. Nag-push. And then, ito, this is normal, guys. Ibig sabihin, hanggang dito lang talaga yung kanyang iangat. And the buyers are trying to liquidate. So, umabot yung price. Nag-sell yung iba. May ibang investors nag-sell. So, nililiquidate nila. So, kumbaga, probably sila yung may dahilan kaya nag-push to and then gusto nilang mag-liquidate. So, ayan. So, merong another set of pullbacks. So, facing uptrend to. Ano lang. So, when you take a look at this chart, as you can see guys, so we can definitely say na nung previous days, nung last month, ang naging support niya is dito. Ito yung flooring niya. 113.6 or 113 point, ano ba to? 113.7 something. 113.6 something. Basta ganyan. Yan yung support niya. Ito yung support natin. Marami siyang retest guys. So, may tatlong rejections. Ayan. Tatlong rejections yan. We have ito 1, 2, and 3. Tatlong beses na reject. And then, ang resistance niya ay dito. So, ito yung resistance niya. Magkano yan? Ba't di makita? Wait nga. Ano nangyari? Wait lang ha. Kasi ina-analyze ko din kasi yung galon nung price ni BPI guys. So, ina-anticipate ko kung aangat pa ba siya or hindi na. So, ina-anticipate ko. So, nung mga nakaraang araw, tinatry kong basahin. Ina-analyze ko yung galon ng charts. Okay, so, ito yung resistance guys. Ayan. So, ibig sabihin, hanggang dito lang aabot yung price na mula dito hanggang dito. But suddenly guys, ang laki na fair value gap dito. Mula dito, ito, tapos ito. Nag-breakout ulit siya. So, breakout yung ano niya, yung price. So, dapat hanggang dito lang yung price, pero umangat ulit siya. And then, the buyers are pushing again to the price up here. I think this is 121 pesos.
Or, oo nga, 121 mahigit. And nung time na nag-reach yung price dito, sabay-sabay nagsisell yung mga investors. So, nag-sell sila kasi gusto nila mag-liquidate. So, this is normal. So, kaya siya nag-red, tatlong red. 1, 2, 3. And then, the buyers are again trying to push. But, since this is December nung last time, so, ayan siya. So, hindi na naig yung mga buyers. So, ano yan? Magalaw-galaw. Ito ang problema natin, guys. Kapag hindi na nakagawa ng another higher high, si BPI, hindi na siya makagawa. Hindi yung week hindi umabot dito pataas. Hindi na siya mag-uptrend. That is the thing that we need to watch out. Okay, but so far, they are trying to recover. Kasi nung mga nakaraan, dito siya naglalaro eh. 119, 120. But, na-shock talaga ako nung nakaraan kasi nag-close siya dito, guys. So, ngayon, ang bagong support niya is nandito. Ito yung previous na resistance niya. But this time, ito na yung bagong support niya. Ito na yung bagong flooring. Ngayon, kapag nag-break siya, nag-break yung support, magda-downtrend yon. But we need a retest. Kailangan natin ng retest kung magda-downtrend ba talaga siya or hindi. Kasi tulad nito, saan na yun? Saan yung kanina? Ito yung kanina. Ito yung support niya, guys. Nag-breakout siya dito. Nag-breakout siya. But, it doesn't mean na ano siya, na downtrend siya, kailangan ng retest. Eh, nag-retest tayo, na-reject nga, kaso, nag-close ang market here. So, yan yung ano. Okay, so kailangan natin ng confirmation. Guys, kapag halimbawa, yung price ni BPI, umangat pa, nag-create siya ng another higher high, tuloy-tuloy yung uptrend niya. Ngayon, if bumaba, hindi na siya nakapag-create ng another new higher high, the downtrend siya. If nakagawa siya ng lower high, mas mababa dito. Kasi sa support. Mas mababa dito sa support nito. Previous support. Pag nakagawa siya ng lower high na previous support, the downtrend yon. So, sasell na lang tayo. So, ganun siya. So, inaral ko talaga siya. So, binasa ko talaga. So, yung galon ng price sa BPI, guys, all of these are normal. Walang ano to. Normal lang to. Okay? So, yun. So, punta tayo sa SM. If the buyers are still trying to push, no. Ito, guys, unti-unti siyang bumababa. This is a bad news. Bad news to, guys. This is bad news. This is a bad news to, guys. Pero, ayun na. So, as you can see dito, guys, sa SM, I keep on telling on the previous vlogs din na this is the strong support. And yet, unti-unti na be-break yung support niya, guys. And as you can see here, sellers ang nagsa-step in. Buyers are not actually interested somehow, some way. Sellers ang nananaig dito sa trading ng SM, and this is a bad sign. And actually, I don't know why they are keep on selling, but pero kung makikita mo yung galon ng SM, puro pula eh. Mas madami yung pula kaysa sa green. Bilang natin sa month of December, ilan yung pula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Ang green, 1, 2, 3, 4, 5, 13. Sa month of December, 13 ang sellers doon. Denominate. Sila nag-take over sa price ng SM. 5 beses lang denominate ng buyers. As you can see dito sa chart din. Ito din inaral ko din siya ng maayos. As you can see here, guys, noong month of December, sellers ang nagtitake control sa price ni SM ngayon. At hindi ko na-anticipate yun. Ayan. As you can see, mula dito, December 2, December 1, up until here, sellers ang nagtitake over. So, baka mag-downtrend to. I don't know. Pero, this is a bad sign, guys. A lot of retest happened. Buyers are just sinesave lang nila eh. Pero yun nga, guys, kapag nag-down siya ng 5%, ano sa Excel ko? Pag umabot siya ng 5%, guys, sasell na ako. Kasi,
Malaki yung nakataya dito. Ang laki nang nilagay ko dito eh. 2.8 plus eh. Ang daming retest guys. Sellers ang nag-take over dito sa SM. It's kind of sad pero parang mali ako na entry. Pero tiga natin Pero at least it's a learning. So, it's a learning guys. So, hindi na natin, unti-unting nagda-downtrend si SM. Sellers ang nananaig. Kung makikita, kung titingnan nyo pa lang yung chart guys, parang mas madami yung pula kaysa sa green. Sellers ang nananaig. So baka they are not interested to invest in SM or they just, I don't know. Sellers are trying to push. Talagang pag talaga, ayan tulad nito, ayan, sellers pa rin ang kumikilos. So baka downtrend si SM. Diba? It's really sad. Okay, next po na tayo kay Ali. Okay, 22.35. So let's go to the chart. So kay Ali guys, ito nga din yung una ko na-notice kay Ali. So kay Ali, nakapag-create siya ng higher high, higher low. Nakapag-create siya ng uptrend guys. Pero, hindi ko din na-anticipate to. Nung inaral ko lang siya, doon ako nagka-idea na siya. Actually, nag-uptrend na siya. Hindi to uptrend. Ito. Nagkaroon ng breakout dito guys. Ito yung zone. Itong zone na to, ito yung price. Ito siya nag-price umikot. Ito yung zone na yun. Tapos, nag-breakout. And then, this is the new support. Itong area na to. 25 pesos. And then, suddenly, nag-breakout ulit siya. Umabot pa actually ng 30 pesos. This is September. And then, after nito, nagsi-sell na sila. Nagsi-liquidate na sila. So, nag-sell. Hanggang sa bumaba. And, ayan siya guys. So, after niya bumaba, September, October, November, and no November, they are trying to push. So, naglalaban. Still, nasa siya. Higher high, higher low, higher high, higher low. So, ayun ulit siya guys. Kapag nakagawa ulit siya ng another higher high, tapos panibagong higher low, uptrend siya. And this is normal guys, na sellers ang nagre-dominate dito kasi after nila ma-reach to, let's say bumili sila dito. Ayan. So, bumili sila. Kasi guys, madami silang pera so they can buy a lot of shares. So, kahit maliit lang yan, let's say 21 pesos, 21.20 pesos. Tapos nag-sell sila dito 22.62. So, kaya ma-minus mo yan guys, 1.40 pesos. Madami silang pera madami silang pondo. So, kung isasal nila yun, malaki din yun, 100k, 10k siguro, 100k. Malaki din ang tubo. So, nagsasell sila. And this is normal guys. This is normal. Again, malamang aabot na naman ilang araw dito. Kasi since one day ang time frame natin, hindi tayo makapag-sell. Pero kung lang to kung highly volatile lang ang mga companies na to, like spike talaga. 10, 20 pesos ang galaw kada araw. Pwede tayo mag-lower time frame guys Pag halimbawa guys yung price ng mga companies, let's say 10 to 20 pesos ang galaw niya every single day, pwede tayong maglaro sa lower time frame. Pwede yun. Kaso, ang bagal ang galaw ng market sa isang araw. Centavos lang. Piso, dos. So, na lang tayo? Daily time frame na lang tayo. So, ito normal lang to. So, yun siya guys. Kaya sa Ali and balikan natin UPI kasi ito ang dito ako kinakabahan Ito nga
So far guys, maganda ang galaw ni BPI, but we cannot tell. Pero this is December 31 guys. So this is ano guys, normal din naman to. Nothing crazy here. Nagsisell lang talaga sila. Ibig sabihin nagsisell. So nagsisell sila dito. And then suddenly bumaba. Madami nagbenta. Ibig sabihin pag madami nagbenta, mababa yung demand. So bababa yung presyo. Ayan siya. Basta ito yung support zone natin guys. Okay, ito yung new support natin. Dito. Ito yung support natin. And then this is our, gawin natin resistance to guys. Ito yung resistance natin. 20 pesos. Pag na-break yan, that means another higher high tayo. So mag-uptrend siya. If nag-break dito, retest, nag-break, may candlestick dito sa baba, and then may retest na reject. Hindi, mali, sorry. Okay, so if may candlestick dito, tapos merong wick dito above and na-reject, downtrend. Ayun. So balikan natin mamaya guys, balik tayo. Mamayang siguro 1:00 or 2:00. Kasi ano pa rin naman. Palagi ko as usual, tanghali ang galaw nito. Ayun siya. But so far guys, sa kailan ba ako magbalo ko na mag-invest ng stocks, bibili ako ng stocks sa sa mga target kong investment. So baka muna pasa ka na muna yan, but for the meantime bantayan muna natin. Sige, balik ako mamaya. See you. Hi guys, so we're back. It's 1:33 PM. So let's see anong galaw ng natin. Anong galaw ng market ngayon? I feel kinda nervous, especially sa SM and BPI. But for the meantime, on 17.9. Let's check the volume, guys. This is a chart. Let's see the volume. So the buyers are setting the price to here. So far guys, mababa yung volume niya. Hindi siya mababa guys, sa sobrang baba ha. Pero this is below the average, I mean. Hindi siya mababa. Guys, madami yung 585k na shares ang below average siya. Sige, tingnan natin. 17.9. So, tingnan natin kung gagalaw pa siya. Pero hopefully, hindi siya bumaba sa support ulit. That is a good indicator na moving uptrend siya. But if it's the sellers are going to step in, they're going to sell stocks. Hopefully, hanggang dito lang sa support natin. Hopefully, hanggang dyan lang. Pag lumagpas na dyan, delikado tayo. So, pag nag-break yan dito, titingin tayo sa panibagong support natin. Yung previous support natin. So, yan siya. So, ayun. So far, it's really, it's really good. The price is kind of good. Pero sana ma-push. So I think mag-aantay na naman tayo dito ng hindi lang ilang araw to, siguro 2 weeks. 1 week or 2 weeks, guys. Malita na to. Yeah, 1 or 2 weeks na naman to, guys. Okay, let's see the SM. Oh, SM. SM is actually doing okay na. Let's see the SM, guys. So yun nga, as I've said kanina earlier, if you notice the chart, hindi ako nang na-zoom. Okay, so if you notice the chart, this December, ayun nga, sabi ko nga mula nung December hanggang matapos, puro pula yung nasa market. Ibig sabihin, the sellers are stepping in. But in January, guys, everything is doing well. 708 pesos. Buyers are stepping in. This is a good sign. And oh yes, no? So the buyers are rejected na isell yan dito. So they are pushing it upwards. So this is a good sign, guys. This is a good sign. This is a good sign. Oh, and also tayo, guys, if i-check natin yung portfolio natin, since I bought it around, lagyan ko lang. Hindi kasi nakasave password ko dito eh. Ayan, so ito siya, guys. Since si SM ay binili ko dito ng price, ganitong price. So everything is doing well. Bumaba na yung loss natin. So, ng mga nakaraan, it's around 2%, 3%.
I mean 1%, no? Pero ngayon, umaangat na siya, guys. This is a good sign. It's 707.50. Ayun. So, 707.50. Bumaba, pero sellers ang may gawa niyan, but it's okay. Hopefully, ma-push. Kasi may ano to guys eh, may pagka-volatile din to eh. Take a look at this. Sorry, mali yung camera ko na naman. Okay. Check yung volatility nito guys. 20 pesos, 720 to 750. So may pagka-volatility lang talaga to, and ano lang talaga, yun. Kaya pinili ko din talaga mag-trade dito sa SM kasi may pagka-volatility talaga siya. Yung kasi ang hinahanap ko eh, yung mataas ang volatility. So tulad nito. Yung TEL naman, yung PLDT, gusto ko din doon mag-trade. Kaso, maliit lang kasi capital ko guys. So hindi ko siya kaya. Hindi ko kaya mag-ano doon. 1,100 pesos yung share ng PLDT. Mahirap kasi eh. Ano yun eh. Masyadong mahal. So, hindi kaya ng capital ko. Maliit lang kasi capital ko. So, ito siya. Tingnan natin to. Ito yung volatility niya, oh. Ito, tulad na ito. 731 up to 708. 709 pesos, oh. Mataas ang volatility niya. So, ayan siya, guys. So far, SM is doing great. It's doing great. Okay. Let's check, Ali. 22.35. This is totally normal. Ang X pa lang to. Okay, this is normal guys. This is really normal. This is hacking normal. So okay lang to guys, okay lang. So baka nililiquidate nila. So nagsasalsala, nililiquidate yan. Pero it's normal guys. Kapag uptrend, it has to be merong bounce. Ganun kasi ang ganun ng uptrend eh. Actually downtrend ganun din. Downtrend, ganyan movement yan, ganyan. Mag-draw tayo. Hindi ko pa na-export yung mga tools sa gilid eh, actually. Pero, saan natin explore to? Pag may time tayo. Kasi wala time, sobrang busy. Pero, ayan siya. Ganyan. Tapos, ganun ang downtrend. Pwede ba i-undo to? Ayun, pwede naman pala. Control Z lang. Sa ganun guys, downtrend, ganun. Uptrend. Ganyan. This is a strong uptrend guys. Strong uptrend to. If this alley can create another higher high, tulad dito higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ulit, another higher high, tuloy-tuloy pa rin yung uptrend niya. Yun ang ibig sabihin nun. And yan siya guys. So ang risk na ginawa ko dito guys is dito pa lang pumasok, nag-entry ako dito. Dito guys, nag-entry ako dito. Ito ang risk na ginawa ko. Nag-entry ako without having a clear picture if mag-uptrend ba talaga to. Kasi mamaya baka fake lang to. Baka mag-downtrend talaga siya. So ang mali ko dito is gumawa tayo na entry without having a clear picture if this is going to uptrend. Pero wala eh. Masyado kasi excited ang person eh. Masyado excited ang person. Ayun siya guys. So, ayun. But, kung makikita nyo naman dito, progressive naman siya. Ayan. So, para sa akin, palagi ko mag-uptrend naman kasi tulad neto. Ito yung lower high. Panibagong lower high. So, baka nga mag-uptrend siya. Pero hindi kasi natin alam guys hanggang saan siya mag-uptrend. Hanggang saan siya aangat. Yung kasi ang ano natin eh. Yun ang hindi natin alam. Kaya dapat may ano tayo, meron tayong clear signal talaga. Diba? Medyo ano din. So, yun lang so far. Ayun lang. Bali, ano lang talaga. Silip-silip na lang talaga tayo. Ang GFC. Tsaka yung GFC guys. GFC 182.5. Tara natin basahin yung chart ng GFC. As you can see dito sa GFC guys, dito pa lang, ito rin talaga, ang engot ko din talaga as in. Hanggang ngayon di pa rin ako move on sa ano ko, sa mistake ko. Kasi may kita mo dito, nag-crash yung ano niya, yung price niya. And ako naman, dapat hindi ako bumili dito. Yun talaga mali ko eh. Downtrend talaga siya. Ito si JFC guys, hindi nyo muna maasahan itong mag-uptrend to. Bababa pa to.
Sabi ko sa inyo, bababa pa to. Ito oh. Dito oh, ang laki ng crash. Nag-crash out yung Jollibee. 220, dire-diretso umalagwa. Pero hindi yan dire-diretso bababa, aangat yan somehow. Aangat yan somehow. Tapos, bumaba ulit. So, this is a clear downtrend, guys. Clear downtrend to. Aangat ulit. Tapos, bababa ulit yan. Hindi yan naangat ng paganon. Bababa ulit yan. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Pag nakagawa ulit ng panibagong lower low yan. Guys, lower low. Mas mababa dito. Para isa mas mababa dito, tuloy-tuloy ang downtrend niya. Okay, ulitin ko. Kapag nakagawa siya ng pag yung price sa Jollibee ay bumaba dito sa previous na lower low, 175 or 176 pesos. So, 175.9. Diyos mio. Another downtrend ulit yan. Nag-crash yung Jollibee. Hindi maganda ang performance sa Jollibee sa market, sa stocks. Pero, hopefully makabawi sila. At hindi natin alam. Siguro na ano siya, na outperform ng ibang competitors. Although kung makikita nyo ang ano, yun nga, na-outperform ng ibang competitors. I mean, mayroon siyang iba't ibang, di ba, hindi lang naman si Jollibee ang fast food industry dito sa stock exchange eh. Meron pa tayong international. Ay nga, ano tayo. Pero, tignan natin. Pag hindi na siya nakagawa ng panibagong ano guys, panibagong lower low, ito, hindi siya ibig sabihin na mag-uptrend siya. Baka yun, dyan na ikot yung price niya, support and resistance. So, basahin na lang natin. But, again, mag-dip ang Jollibee. Pero palagi ko mag-downtrend ulit to. Tingnan natin. Kahit nga ako din, bira lang kumain sa Jollibee eh. Sa totoo lang, bira lang kumain sa Jollibee. Bira na lang din. Mas prefer namin kumain sa ano, sa McDo. Nakakalungkot diba? Pero ngayon ano naman. Downtrend siya. Pero magano tayo, bababaan ko yung average. Nasa cost average na to. Mababa yan. Okay, next. 117.9. So, mamaya balik na lang ulit tayo. Balik tayo mamaya guys. Before mag-close ng market. So, update ko kayo. See ya! Hello guys, it's already 2:30 PM. So far, let's see sa BPI. Sa BPI ay 117.7. So, medyo pinahatak siya ni sellers. So, tingnan natin kung aangat pa ba to or baka hindi na. Pero hopefully, kung bababa man siya guys, kung bababa man yan, sana between this support lang. Ayun. So, next tayo kay SM. SM, kasi kay SM guys. Ayun. So, yes. Ito yung hinahanap natin guys. No? So, umaangat sa SM ngayon. 709.5. Alright. So, this is a great sign guys. Magandang sign to. 709.5. So, ay, umangat na siya. Tingnan natin yung portfolio natin. Sana mag-color green na, finally. Sana mag-color green na. Wait lang guys ha, lagyan mo na ako. Okay, sana mag-color green na siya. Let's see the portfolio. Ayun, nag-green na. Si Ali ay umaangat. 2.6. So, that's normal. Pero si SM pa rin ay, at least yung percent ng loss ko ay maliit na. 0.23 na lang. Kasi kaya siya nagganyan guys. Although mas mataas yung market price ni SM ngayon kaysa dito. Yung fee yan eh. Dahil yan sa fees eh. Sa fees yan eh. Kaya loss pa rin. Ang laki din pala ng fees eh no. So this is a good sign guys. This is a very 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 good sign. So unang araw ng taon.
Buyers are stepping in 710.5. Tingnan ko yung Excel natin. Ano what is the target score? Tingnan natin guys. So 2025. So ang target loss natin ay target profit natin sa SM. It should be within 765 pesos. 772, 779. So up to 10% guys, we need to watch out for at least 780 pesos. 10% gain. If patuloy pa rin siya mag-breakout, tignan mo yung market. Patuloy siya mag-breakout guys. So watch out for this. 850 pesos, 814 pesos. So yung possible profit natin ay dito banda. So after months of waiting, kinda worth it kung umabot siya dito, 20% gain. Pero kung magda-downtrend siya ng biglaan, like very unexpected. So ito yung price na we need to watch out. 672 pesos, 651, 637. Pero hindi ko na siya paabutin dito guys kasi masyadong masakit yan. Ang magiging loss ko ay medyo malaki. Medyo malaki yan guys, 300. So baka hanggang dito lang. Between dito and dito. Sa pagitan nito. Mga ganyan. So far, SM is doing great. Yun nga, ang tulad nga nasabi ko is that yung magiging galaw ni SM, yun nga yung sinasabi ko guys nung previous pa lang, na there is a chance na hindi na siya bababa dito, hindi siya magda-downtrend. Inantay lang natin kailan siya magbabounce within the resistance area, within the resistance zone. So kung titingnan natin sa ating chart, we can say na saan banda ang resistance niya. It could be in this area. Itong area na to. Hindi talaga natin alam guys. Hindi talaga natin alam. Pero if you are taking look at this chart ng mga araw na to, definitely ang magiging resistance niya ay nandito. Kasi dati dyan lang talaga umiikot yung price. Mga dito banda. Ito yung resistance zone. It could be kasi hindi mo talaga mahanap, but it's totally unti-unti niya binibreak yung mga prices nung mga nakaraang month. Ayan, so before dito siya nag-touch. Ngayon lumalagpas na siya. Pag nalagpasan niya to, ito mga maliliit to, baka tuloy-tuloy siyang umakyat. It's hard to identify pa eh. That is the resistance area dito. Sobrang hirap. Ayan siya guys. So buyers are stepping in, and ang average ng SM guys, sabihin natin nasa 300k. Mga 300k, oo. 300k yung niya, yung average volume niya. So kung sakali may 120k na volume pang ina-expect na darating, hopefully the buyers are going to push this up. 711 siya guys. Look at the spike. This is from last year and ito na siya. Kasi malamang daming projects na SM eh. Patuloy pa rin nag-build ng projects sa SM until this time. Like patuloy lang ini-improve yung mall. Which is talaga. Progressive ang ni SM. Kaya ako talaga one of the fan din ni SM. But if you are going to invest sa SM guys, I highly recommend this one. I would rather recommend this kasi masyado mahal yung SM investment guys eh. So if hindi nyo siya afford, ito ang pwede ko recommend sa inyo. Ayan, pwede kayo mag-invest dito guys. SMPH. Ayan, so okay dito guys mag-invest. SMPH. So ang mga volume niya guys, madami ang buyers dito. Madami investors dito. Kasi nga, bukod sa mura lang yung stock niya, of course, madami ding investors sa SM. Madami siyang financiers. So, madami bangko ang nakaano dyan. Ayan o. Matataas yung mga volume niya, guys. Ayan. And as you can see, naglalaban yung green and red. So, hindi dito. So, kung mag-invest kayo sa SM, guys, ito ang recommended ko. SMPH. SM Prime Holdings. Yun ang recommended ko. Huwag yung SM investment kasi yun, masyado mahal.
Pero kayo, kung afford nyo yun guys, hindi, wala problema. Pwede kayo mag-invest doon. But, ginagamit ko lang yung for trading. Nag-trade ko lang siya. Okay, so I am really happy for this. Nagbunga yung pag-aantay natin guys. Imagine, no, kung halimbawa mainipan kang tao. Imagine guys kung mainipin ka and you feel like things are going to down sa price ng SM. Baka mamaya sinal ko na to. Ito yung mga araw na siguro sinal ko na siya. Yung mga yan. Kasi baka bumaba. But worth it yung paghihintay natin guys. So as you can see, patuloy siyang umaakyat. Yung 711.5. So patuloy siyang umaakyat guys. Nagiging worth it yung pag-aantay natin. Sa totoo lang. Worth it siya guys. So tignan natin. 2:41 PM. So meron pa tayo 19 minutes. So yan na lang natin to. Time lapse na lang natin. Hi guys, so after some minutes, magpe-pre-close na ang stock market natin. So, bali bawal nang bumili, bawal nang mag-sell. So bali inaasikaso na lang ni PSA yung mga orders. So pre-close na. Okay, 12 minutes na lang before 3. Pero ang normal na to guys hanggang 3 PM. Ngayon lang kasi siya, hanggang 2:45. So, bali, ayun siya, 713.5. And, heto. No, so, heto yung update sa SM. So, check tayo sa BPI saglit. So, sa BPI, 117.5. Not bad. Not bad. So, despite buyers are trying to push the price up until here, the sellers just rejected it. No, hanggang dito ka lang. Yeah, something like that. So hanggang dyan lang siya. That's not bad. Pero, ayun. Not bad. Okay. And the next alley, last one. Before time again. And 22.6. Oh, this is really great. This is a great news, guys. Great news to. So, patuloy siyang umaangat, guys. Patuloy siyang maangat. Pero ang previous high nung nakaraan ay 22.64, pero patuloy siyang umakyat guys. So the sellers are trying to push the price here down, but the buyers rejected. So dito siya nag-close. This is a good sign guys. If makagawa siya ng another higher high in the previous days, probably probably on Monday or Tuesday. So baka Monday or Tuesday, patuloy siya mag-uptrend din guys. Patuloy yung uptrend yan. So baka patuloy siyang umakit up to 23 to 24 pesos. Okay, so again, ito yung mga need kong i-watch out ng mga prices. So sa Ali, it has to be 24 pesos. Nasa 22 pesos journey pa lang tayo sa Ali. Ayan, nasa 22 pesos pa lang tayo. So pag 23 na siya, malamang tuloy-tuloy na mabilis na yan. Pero it will take weeks pa. Or either 2 or 3 weeks. Kasi bababa pa yan After niya umangat, bababa yung konti, then aangat ulit. Okay. Hi guys, quick pahabol lang. As in very quick lang. So totally nag-close na yung market and let's see yung yung price nila. This is the final price of the day. Again, it's 308 and it's January 2. So ito yung final price nila guys. So take a look sa SM. Kung nakita niyo yung previous price kanina before akong mag-stop ng record. So nasa around ayun yun siya. But the final price is 719.5. Which indicates a very good sign. Guys, worth it yung pag-aantay ko. Ayan, so in just one day, from here, umangat siya dito. Take a look at that. Umangat siya ng 26 pesos. So, worth it yung pag-aantay natin. So, very happy ako dito. And, ayun siya. So, yun nga, tama yung hula natin. Hula? I mean, tama yung analysis natin, guys, na aakit yan someday. To the point na gaganon yan kasi ang very strong ng support niya and ayun, so hopefully patuloy pa siyang umangat. So merong araw na mag-red yan, magsasal yan sila, but
I'm optimistic guys na aangat talaga to. Ayun, so tama yung ano natin, hula natin dito. KSM. Nakakatuwa. But it is not the time to sell. Although I kept waiting on 1 month. Although as you can see guys, green siya. 33 pesos ang pwede ko makuhang gain. 1% lang yan guys. Sobrang liit lang. So we will wait talaga. Sundan natin yung ano natin, yung target natin profit. Okay, so next tayo. Check natin yung tatlo kong binabantayan. BPI. So si BPI guys, this is not bad. I think 117 pesos yung balik kong ano sa vlog kanina, 17.8 ata. But this is a good sign guys. This is a good sign. 118.6. Walang rejection from the sellers. Walang weak sa itaas. It means walang rejection. So all of them agreed dito yung price niya. 180.6. This is a very good sign guys. So sana may ano to, may chance na ma-break yung previous high niya. Magkaroon tayo ng another higher high para mag-sign siya na mag-uptrend siya. Okay, so this is a very good sign guys. And lastly, kay Ali. And 22.55. So, this is another good sign guys. Another good sign ulit to. 22.55. So, patuloy siyang umaangat guys. Ayan. So, but, again, kailangan natin guys ng another low. Kailangan bumaba ulit yung price niya. Kailangan muna guys magkaroon siya ng another low, higher high. Magawa siya ng another higher high and another higher low. So ito yung higher low nung nakaraan. Dapat makagaulit tayo ng panibagong higher low. Higher low tapos color red. Para mag-signify na mag-uptrend siya. Kasi mamaya da-downtrend pala yun or magko-consolidate na lang siya dito. So baka hindi tayo kumita doon. So kailangan. So hindi pa rin to sure guys kung mag-uptrend siya. Kailangan natin ng higher high. Another set of higher high guys. And baka abutin tayo ng isang buwan dito. Isang buwan na pag hihintay. Ba yan? Lagi na lang no? Ayan. So thank you so much guys for watching. And see you on the next video. Goodbye.